Pero ano't ano man pinagdadaanan mo ngayon sa nangyayari sa buhay mo ngayon, hindi ibig sabihin ay hindi ka mahal ng Panginoon. Mahal po tayo ng Panginoon. Kailangan lang ilapit o isuko natin ang ating sarili sa Panginoon. Magbalik loob ka, brother. Magbalik loob ka sa ating Panginoon. Tatanggapin ka niya anytime. Sa lahat ng oras, welcome. Bukas ang pintuan. Alam mo yung simbahan, brother? Yung pintuan ng simbahan, itong bahay natin, may lock, may padlock, may doorknob. Pero ang simbahan, walang padlock, walang doorknob. Bakit? Hindi nagsasara kailanman ang puso ng Panginoon. Kaya Polivic, naramdaman ko sa puso mo, nakita ko nung pinag-usapan natin ng iyong ama. Alam ko nasa puso mo yung pagmamahal mo sa iyong nanay at tatay. Alam ko nararamdaman mo. Namimiss ko sila. Namimiss ko sila. Hindi ako nagdadrama. Namimiss ko talaga sila. Sa lahat ng buhay na ang gusto ko lang na mangyari yung pagmamahal nila sa akin. Yun lang. Sa lahat ng nangyayari sa akin, pagmamahal lang ang kailangan ko. Wala na iba. Talagang naglumaban ako ang tagal-tagal. Talaga. So, Polivic, huwag kang mawala ng pag-asa. Kung kinakailangan, pupuntahan ko rin yung tatay mo para mabuo yung pagmamahala ng pamilyang ito. Hindi titigil si Daddy Frankie, ha? Ramdam kita, naunawaan kita. Narinig nyo naman siguro mga kababayan, mga kabarangay. Kaya siya nagkaganito dahil kulang sa pagmamahal ng pamilya. Alam ko, naliligaw or lumiliko-liko yung mga sinasabi minsan. Pero sa pagkakataon ito, ngayon ko napagtanto, ngayon ko naramdaman. Ano't ano nangyayari, nasa puso pa rin niya yung pagmamahal niya sa kanyang pamilya. Kaya mga kababayan, mga kabarangay, lalong-lalo na sa ating mga kapatid na nanonood ng bidyong ito, huwag sana ninyo ipagdamot, panalangin sa ating mga kapatid na may pinagdadaanan. Isang tawag lang sa ating pangalan ng ating Ama ay napakalaking bagay po yun sa mga kapatid natin na may mabigat na pinagdadaanan. Kaya huwag na huwag kang mawawalan, brother. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, no? Babalikan at babalikan kita. Hindi po ako titigil hanggat ako'y nabubuhay. Tutulungan ko po kayo. At mga kababayan, gaya na aking sinabi, hindi ko rin sila pwedeng bigyan ng malaki or what. Basta ang importante, nandyan yung present natin every day, every morning, pupuntahan ko sila. Kasi nga po, medyo lumiliko-liko, naliligaw pa sila. Although si Bunso, nakaraan, binigyan na rin natin ng tulong pinansyal na halagang 5,000 at may mga ibinigay natin. Kumbaga mga kababayan, hindi ko ito sinasabi para ipagyabang or isumbat sa inyo. Gusto ko lang pong maging maliwanag, maintindihan din ng iba. Yung pagpunta namin dito ay strategy or pamamaraan para makuha natin yung loob or magtiwala sila sa atin. Kung mapapansin nyo, nung una nating punta dito, halos magsigawan, diba? Pero ngayon, unti-unti, sa tulong at gabay ng ating Panginoon, ng ating Diyos Ama, ay nagtitiwala na si Kuya Al Polivic. At isa rin reason kung bakit nandito si Daddy Frankie, mga kababayan, isa nating kababayan OFW na nakapanood ng sitwasyon ng tatlong magkakapatid na ito, although 4 sila, is nagpadala sila ng halagang 7,000 pang grocery. Ngunit wala dito yung dalawang kapatid, kaya ang mangyayari mga kababayan, baka bukas na lang balik
babalikan namin sila. No? So yun mga kababayan, mga kabarangay, at ako magpapasalamat din sa DSWD, sa ating mga kapulisan, pamunuan ng San Carlos, na isa rin tumutulong sa pamilyang ito, nagpadala ng mga pagkain. At narinig ko rin sa isa nilang kapatid na nagpapadala rin ng grocery ang ating kapatid na INC, sa ating mga kapatid na iglesia, na yun ang alam kong relihiyon nila, no? Iglesia kayo. Yes. So sila ang gumagabay, tumutulong, at sila rin ang nagpakabit ng kuryente, alam ko. Sila ang tumulong. So anong masasabi mo sa ating mababait na kapatid na INC? Nagpapasalamat ako kasi ginawa din nila yung best nila para matulungan kami. Kahit na ganito ako, nagagalit sa kanila, kasi nga, yun nga, ang kinakain nila, karne. Kasi yun lang ayaw ko din sa INC, kumakain sila ng karne. Mabait sila pero may kumakain ng karne. Kaya magpasalamat tayo sa ating mga kapatid na tumulong sa inyo, ano? At syempre salamat ako sa DSWD at Kapulisan na sila po yung nagdala sa nanay sa pagamutan. Kaya ang Team Daddy Frankie gagabay na lang po dito sa magkakapatid na to kung ano ang pwedeng itulong. Maraming salamat mga kababayan. God bless po sa atin lahat. Mabuhay po tayo. Palibik, may pagkain dito. Gusto mo? Kain ka. Prutas yan no? Prutas. Hey, kumain na pa kayo? Oo, sige lang. Bago kami pumunta rito, kumain kami. Good yan. Anong kinain? Gulay. Very good. Para magkalakas yung katawan mo, busin mo yan. Kasi nanginginig ko, siguro wala pa lang. Kahit anong pagkain kasi na ibigay ko mga kababayan, hindi niya basta-basta kainin. Kainin lang niya mga prutas. Kaya yun, salamat, nabigyan ko siya ng mangga. Kaya siya siguro nanginginig dahil sa gutom din niya. Alpolibic, asin. Gusto mo asin? Asin. Oo, para magkalasa. Yan. Tapos ito, ilagay ko pa dito Mamaya kakainin mo. Okay na? Ayaw mo na ng asin? Okay. Busog ka na? Mamaya kainin mo ulit para lumakas ka. Huwag kang magpapatalo. Very good. Thanks to God. Amen. Amen. Talagang naging pasaway din ako sa kanya, kaya ako nagkaganto. Hindi ako sumunod sa utos niya, kaya ako nagkaganto. Kung sumunod man ako sa kanya, hindi sana kami nagkaganto. Okay. Ano ba yung nasuway mo na utos ni God? Tingin ko yung di pagsunod sa kanya. Nung simulan di ako sumunod sa kanya, nag-aaway kaming dalawa. Tapos, nung sabi niya sa akin, sige, bahala ka dyan kapag ayaw mo ako sundan. Bahala ka na dyan. Tapos doon ako nasaktan na hindi niya ako sinuporta, hindi siya nagtiwala sa gawain ko. Kaya nagkaiwalay kaming dalawa. Kaya ang buhay ko, ang buhay ko masagana, habang siya naman naghihirap. Ganun talaga. Pag hindi ka sumunod sa batas at utos ng ating Panginoon, mapapariwara ang buhay natin. Pero ano't ano man pinagdadaanan mo ngayon, sa nangyayari sa buhay mo ngayon, hindi ibig sabihin ay hindi ka mahal ng Panginoon. Mahal po tayo ng Panginoon. Kailangan lang ilapit o isuko natin ang ating sarili sa Panginoon. Magbalik loob ka, brother. Magbalik loob ka sa ating Panginoon. Tatanggapin ka niya
niya anytime. Sa lahat ng oras, welcome. Bukas ang pintuan. Alam mo yung simbahan, brother? Alam ko. Yung pintuan ng simbahan, itong bahay natin, may lock, may padlock, may doorknob. Pero ang simbahan, walang padlock, walang doorknob. Bakit? Hindi nagsasara kailanman ang puso ng Panginoon. Kailangan lang pumasok tayo sa kanyang kaharian, sumunod tayo. Mahal tayo ng Panginoon all the time. Kailanman hindi nagsasara ang pintuan ng Diyos para sa kanyang mga anak. Yun ang rason kung bakit walang doorknob ang pintuan ng ating simbahan. Para anytime makakapasok tayong mga anak niya. Hindi na kailangan kumatok. Magbalik loob ka lang sa ating Panginoon. Bukas ang pintuan. Okay? Okay. Praise the Lord. Amen. Thank you, Lord. Na? Thank you, Lord. Salamat. Alis na kami. Okay po. May umaga na parang wala ng pag-asa. Gabi Basta kain ka lang. Marami. Oo nga. Sungkit ka lang. saan kakapit Ako nang bahala, okay? may Gulay prutas lang kakainin. Gulay at prutas lang talaga. Malakas. Tama ko. at kahit gaano Ligo ka. Kaya nga ako. Masaya ako. Masaya kayo. may Masaya ako. Sino. naaabot sa'yo. Kilala ko yung mga Di ka tumutulong sa akin sila. isa, may karamay ka. Sila. Daddy Kuya Jason. Frankie, Asan na yung bike mo pala? Pero okay lang. tulong sa iyo. Naiiwan na, ano? Pero pakiramdam ko ang ginawa niya siya si Mikael Gomez. Naiiwan niya kung saan-saan. Mikael Gomez. Daddy Frankie, Kasi nakita ko din sa mga naging kausap ko na kaibigan. kaagapay Sa isang kaibigan ko na kinuha din sila na may hindi magaganda na na di pag nanakaw ganyan. nakita Ito, mga parang nahuli, tumaan sila ng krimen para makuha yung kayamanan ng isang tao. Yung pera binigay ko sa'yo, tinago mo. Huwag mo kakalimutan. Pagkaan kailangan, bili ka ha. Mel, umiinom ka rin ng gatas. Yun, ito yun. Para lumakas yung katawan mo. kahit gaano kabigat ang mundo, may kamay na aabot sa'yo. Di ka nag-iisa,